Ayan, mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa tagapayo ng mananaliksik na si Ginoong Vince M. Marasigan. Ako po si Lilibet P. Estrada, isang mag-aaral mula sa Quezonian Educational College na may kinukuhang kursong Bachelor Secondary Education, Major in Filipino at nasa antas na ikatlo. Narito po ako upang ibahagi ang ilan sa mga detalye ng aking papel pananaliksik. Ang isinagawa ng mananaliksik ay nakatuon sa isang napapanahong issue na may direktang epekto sa kabataan ngayon. Ito ay ang koneksyon sa pagitan ng paglalaro ng mobile games at ang moralidad ng mga mag-aaral. Sa pananaliksik ng ginawa ng mananaliksik na may pamagat na papel ng gratification theory na suri, sipat, lapat sa pag-aaral sa pagkalulong sa mobile game sa moralidad ng mga piling mag-aaral sa ikapitong baitang ng Renato Edanio Vicencio National High School taong panuruan 2025 hanggang 2026 ay malalaman kung paano hinahanap ng mga mag-aaral ang iba't ibang uri ng kasiyahan o yung tinatawag na gratification mula sa paglalaro, maging ito man ay kaalaman, emosyon, pakikipagkapwa o pagtakas sa problema at kung paano nito naaapektuhan ang kanilang moralidad bilang mag-aaral. Hindi maikakaila na bahagi na ng araw-araw na buhay ng kabataan ang paglalaro ng mobile games. Sa bawat pag-scroll nila sa cellphone, isang laro ang nagbibigay sa kanila ng aliw, kasiyahan at minsan takas sa problema. Ngunit sa likod ng saya, may tanong tayong dapat pag-isipan. Paano kung ang simpleng libangan ay nagiging pagkalulong na pala? At paano ito nakakaapekto sa kanilang asal at pagpapahalaga hindi lamang sa sarili kundi sa iba? Sa pananaliksik na ito, tatalakayin ng mananaliksik ang papel ng gratification theory o ang teoryang nagpapaliwanag kung bakit patuloy tayong gumagamit ng isang bagay gaya ng mobile games para makuha ang kasiyahang personal na hinahanap. Nais din ng pag-aaral na tuklasin kung paano naapektuhan ng mobile games ang moralidad ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang ng Renato Edanio Vicencio National High School taong panuruan 2025 hanggang 2026. Partikular nitong hinahanap ang sagot sa mga sumusunod na katanungan tulad ng nasa bilang 1, ano ang papel ng gratification theory na suri, sipat, lapat sa pag-aaral sa pagkalulong sa mobile game sa moralidad ng mga piling mag-aaral ng ikapitong baitang ng Renato Edanio Vicencio National High School taong panuruan 2025 hanggang 2026 batay sa sumusunod na salik at siyang sentral na tanong ng pananaliksik. Sa salik na may bilang 1/1 o yung tinatawag na cognitive gratification, ito ay tumutukoy sa kasiyahang nakukuha na may kaalaman, impormasyon o mental na pagsasanay mula sa mobile games. Dito naman sa 1/2, affective gratification theory, ito ay nakatuon sa emosyonal na kasiyahan tulad ng saya, katuwaan o excitement na dulot ng paglalaro. Dito naman sa may bilang na 1/3 o yung tinatawag na social gratification, ito ay ang kasiyahang nagmumula sa pakikipag-ugnayan sa iba gaya ng online multiplayer games o chat features sa laro. Dito naman sa panghuli ay ang may bilang na 1/4 o yung escapist gratification. Ito ay ang paglalaro upang makatakas o pansamantalang makalimot sa mga problema, pagod o pressure sa tunay na buhay. Kasama din ang mga tiyak na suliranin sa pananaliksik tulad ng nasa bilang 2. Alin sa mga sumusunod na salik ang may pinakamataas na pagsang-ayon sa gratification theory na suri, sipat, lapat sa pag-aaral sa pagkalulong sa mobile games sa moralidad ng mga piling mag-aaral ng ikapitong baitang ng Renato Edanio Vicencio National High School taong panuruan 2025 hanggang 2026.
At ang may bilang na 3, alin sa mga sumusunod na salik ang may mababang pagsang-ayon sa gratification theory na suri, sipat, lapat sa pag-aaral sa pagkalulong sa mobile games sa moralidad ng mga piling mag-aaral ng ika-7 baitang ng Renato Edanio Vicencio National High School taong panuruan 2025 hanggang 2026. Sa pananaliksik na ito, makikita naman sa presentasyon ng isang framework na nagpapakita ng malayang variable na kung saan ay inilahad ang demographic profile na mga piling mag-aaral sa ika-7 baitang ng Renato Edanio Vicencio National High School taong panuruan 2025 hanggang 2026. Samantala, ang di malayang variable na makikita sa kanang bahagi ng presentasyon ay ang mga salik para sa pananaliksik na may bilang na 1/1, cognitive gratification o yung kaisipang kasiyahan, 1/2, affective gratification o yung damdaming kasiyahan, 1/3, social gratification o yung tinatawag nating panlipunang kasiyahan at ang may bilang na 1/4, escapist gratification o pag-iwas o kasiyahan. Sa bahaging ito naman ng presentasyon na ating nakikita, ipinapakita ang kahalagahan ng papel pananaliksik kung sino-sino ang makikinabang sa resulta ng pag-aaral sa papel ng gratification theory na suri, sipat, lapat sa pag-aaral sa pagkalulong sa mobile games sa moralidad ng mga piling mag-aaral sa ika-7 baitang ng Renato Edanio Vicencio National High School taong panuruan 2025 hanggang 2026. Sa unang bilang ay para sa mga namumuno ng paaralan. Makakatulong ang pananaliksik na ito sa mga school heads at administrators. Makakatulong ang pag-aaral na ito sa mga school heads upang makabuo ng mga programang naglalayong mapanatili ang balanse ng teknolohiya at moral na edukasyon sa paaralan. Magsisilbi rin itong batayan sa paggawa ng mga pulisiya ukol sa tamang paggamit ng mobile device sa loob at labas ng paaralan. Sa may pangalawang bilang, para naman sa mga guro, itong pag-aaral ay magiging dagdag kaalaman sa mga dahilan kung bakit nahuhumaling ang mga mag-aaral sa paglalaro ng mobile games. Magbibigay ito ng mas malalim na pag-unawa sa mga guro hinggil sa mga dahilan ng labis na pagkahumaling ng mga mag-aaral sa mobile games at kung paano maaaring makaapekto sa kanilang asal. Makakatulong ito sa pagdisenyo ng mga aralin at aktibidad na nagpapamalas ng tamang pagpapahalaga at pagdidisiplina sa mga mag-aaral. Dito sa may pangatlong bilang para sa mga magulang. Minsan po kasi nahihirapan din na kontrolin ang anak nila pagdating sa cellphone at gaming. Ang pananaliksik na ito ay magsisilbing gabay sa mga magulang upang maintindihan ang mga ugat ng pagkalulong ng kanilang mga anak sa mobile games. Magbibigay ito ng mga rekomendasyon kung paano nila maaaring suportahan ang tamang paggamit ng teknolohiya at hubugin ang moral na pananaw ng kanilang mga anak sa tahanan. Pang-apat na bilang ay sa mga mag-aaral. Magbubukas ito ng kamalayan sa mga mag-aaral ukol sa epekto ng kanilang habit sa mobile gaming o sa kanilang moralidad at pang-araw-araw na desisyon. Mapagtatanto nila ang kahalagahan ng tamang paggamit ng oras at teknolohiya, pati na rin ang pagpili ng mga aktibidad na makakatulong sa kanilang kabuuang pag-unlad. Pang-5, sa mga mananaliksik. Ang pag-aaral na ito ay makapagbibigay ng mahalagang datos at impormasyon sa mga mananaliksik na nais paunlarin ang larangan ng pag-aaral tungkol sa teknolohiya, kabataan at maging sa moralidad. Maaari itong maging basihan sa pagsusuri ng iba pang aspeto ng mobile games at ng epekto nito sa lipunan. At pang-6 na bilang sa mga kasunod na mananaliksik.
Magsisilbi itong sanggunian at inspirasyon para sa susunod na mananaliksik upang higit pang palawakin ang pag-aaral sa iba't ibang dimensyon ng mobile gaming, gratifikasyon at moral development. Maaari din silang bumuo ng mga intervention at solusyon batay sa mga datos at konklusyon ng pananaliksik na ito. Sa sunod nating presentasyon ay makikita naman natin ang mga kaugnay na pag-aaral at literatura. Ito ay makikita natin sa ating manuscript o sa ating papel pananaliksik sa 2nd kabanata na kung saan ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral na isinagawa ng masusi at malalim na paghahanap ng mananaliksik mula sa mga lokal at banyagang pinagkukunan. Ang mga nakapaloob dito ay tumutulong upang mapalawak ang kaalaman ng mananaliksik at ng mambabasa upang maging malinaw at maunawaan ang pag-aaral. Dumako naman po tayo sa 3 kabanata. Dito matatagpuan natin ang metodolohiya at pamamaraan na kung saan ang kabanatang ito ay tumatalakay sa pamamaraan ng pananaliksik na ginamit, pamamaraan sa pagkuha ng datos at pagbuo ng talatanungan, sampling na ginamit at ginamit na estatistika. Dito sa disenyo at metodo, gumamit ang mananaliksik ng deskriptibong pamamaraan ng pananaliksik sa ang papel ng gratification theory na suri, sipat, lapat sa pag-aaral sa pagkalulong sa mobile game sa moralidad ng mga piling mag-aaral ng 7th baitang ng Renato Vicencio National High School taong panuruan 2025 hanggang 2026. Ang resulta ng pag-aaral ay batay sa resulta ng survey at talatanungan bilang instrumento upang makakuha ng mga kinakailangang datos na kailangan para sa pag-aaral. Gagamit ang mananaliksik ng pamamaraang deskriptibo dahil tumatalakay ito sa kung ano ang aktwal na umiiral sa kasalukuyang kalagayan, gawi at sitwasyon ng pangyayari. Dito naman sa kasangkapan sa pangangalap ng datos at paraan sa pangangalap ng datos, at meron din ditong metodo sa pangangalap ng primary datos. Ang mananaliksik ay naghanap sa aklatan sa Quezonian Educational College Incorporated upang makahanap ng mga artikulo sa kanyang mga paksa na may pahintulot ni Ginang Marites V. Panal upang matiyak ang kanyang pag-aaral sa pananaliksik. Sinuri ang kaugnay na thesis upang makakuha ng pananaw tungkol sa mga estilo ng pananaliksik at kaugnayan para sa paksa. Dito naman sa may letrang A na may bilang 1, tuldok 2, pananaliksik sa elektronikong silid aklatan. Ang mananaliksik ay naghanap sa internet upang maghanap ng ilang natuklasan, konklusyon o rekomendasyon mula sa dayuhan o lokal na literatura na may kaugnayan sa kanyang paksa. Ang mananaliksik ay nangalap ng mga impormasyon at naghahanap ng mga mapagkukunan na may kaugnayan sa pag-aaral. Dito naman sa letrang B na may bilang na 1, tuldok 1, ay ang talatanungan. Gumawa ang mananaliksik ng isang talatanungan na sumasalamin sa ilang mga papabuti bago tuluyang ilapat at sagutin ang mga pasagutan ng mga respondente. Ang instrumento ng pananaliksik na ito ay nasa anyo ng checklist na ang listahan ng mga pahayag ay ibinigay, sinuri ng mga respondente ang kanilang mga sagot mula sa ibibigay na listahan ng pahayag patungkol sa papel ng gratification theory na suri, sipat, lapat sa pag-aaral sa pagkalulong ng mobile game sa moralidad ng mga piling mag-aaral sa 7th baitang ng Renato Edanio Vicencio National High School taong panuruan 2025 hanggang 2026. Sa unang bahagi
o yung tinatawag ng demographic profile ng respondente. Ang demographic profile ng respondente sa aspetong edad at kasarian ay hindi na po natin inilagay sa ating papel pananaliksik dahil alam naman po natin na kapag mga mag-aaral ng ikapitong baitang o nasa ikapitong baitang ng mga bata ay nasa edad na ito ng nasa 12 hanggang 14 na taon. Ayun, dumaki naman tayo dito sa letrang B na may bilang 1-2, ang disenyo ng sampling at paraan ng pangangalap ng datos. Ang pag-aaral na ito ay tumutukoy sa papel ng mga guro sa pagtuturo ng pag-uugaling logical at moral sa pagsusuring Pilipino sa mga mag-aaral sa ikapitong baitang ng Renato Edanio Vicencio National High School, taong panuruan 2025 hanggang 2026 sa pagkalap ng datos na gagamitin sa pananaliksik. Ang mananaliksik ay gagawa ng talatanungan na aprobado ng guro ng thesis at liham pahintulot sa tagapamahala ng lunan ng pag-aaral upang makakalap ng datos na kanila kailangan sa pananaliksik. Pagkatapos maaprubahan, ang mananaliksik ay magsisimula ng mangalap ng datos. Ito ay ang limbag na talatanungan na mismong ibabahagi ng mananaliksik sa respondente. Ang respondente sa pag-aaral ay mga ikapitong baitang ng Renato Edanio Vicencio National High School, taong panuruan 2025 hanggang 2026. Ang respondente ay binubuo ng 65 na mula sa buong paaralan. Isinagawa ang pangangalap ng datos mula Pebrero hanggang Marso 2025. Ang pananaliksik ay ginamitan ng stratified sampling, isa sa mga pangunahing isinaalang-alang sa pagtukoy ng sukat ng sampol. Ang sukat na 65 ay maaaring tanggapin para sa pagsasaliksik na nagsusuri ng pangunahing investigasyon kung saan ang layunin ay ang pagtuklas ng trend o pagbuo ng mga hypothesis kaysa sa pagbuo ng tiyak na konklusyon. At ayon po yan kay Criswell 2017. Dito naman po sa paglalapat ng istatistika na treatment sa mga datos, upang higit na malinaw ang pag-aaral na isasagawa ng mananaliksik at upang maisaayos ang pagpapakahulugan sa mga datos, gumamit ang mananaliksik ng porsyento at weighted mean sa tulong ng formulang ginamit upang malaman ang bahagdan ng kasagutan sa bawat tanong. Yan lang po at umaasa po ako na sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, mas mauunawaan natin ang mas malalim na epekto ng teknolohiya, partikular ng mobile games at paghubog ng asal at moralidad ng mga kabataan. Maraming salamat po. Ayon po sa mga ibinahagi ko ukol sa aking papel pananaliksik ay mayroon pong ibinigay sa amin na mga katanungan ang aming gurong tagapayo. Unang katanungan na ibinigay sa amin, ano ang research gap ng iyong pananaliksik? Ayan. Ang pananaliksik po ay pumupuno sa kakulangan ng mga pag-aaral na tumatalakay sa ugnayan ng uses gratification theory sa koneksyon ng pagkalulong sa mobile games at sa moralidad ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan, lalo na sa Renato Edanio Vicencio National High School taong panuruan 2025 hanggang 2026, partikular sa nasa ikapitong baitang. Bagamat may mga banyagang pag-aaral ukol sa mobile gaming at gratification, kakaunti ang tumutuon sa lokal na konteksto, lalo na sa epekto nito sa moral na pag-uugali ng kabataan sa pampublikong paaralan. Dito naman po sa ibinigay na pangalawang katanungan, paanong ang rekomendasyong mabubuo mo ay kapaki-pakinabang sa totoong buhay? Ayan. Makakatulong ang rekomendasyon ng pananaliksik una po sa mga guro.
dito upang makabuo ng mga programang moral, oriented sa pagtuturo at batay sa aktwal na interes ng mga mag-aaral. Pangalawa ay sa magulang, para sa pag-abay at pagkontrol ng oras ng paglalaro ng kanilang anak. Pangatlo ay sa administrasyon ng paaralan. Maaaring lumikha ng pulisiya tungkol sa responsableng paggamit ng teknolohiya. At sunod po ay sa mga mag-aaral. Ito ay mabibigyang linaw sa epekto ng kanilang gaming habits sa kanilang asal at moralidad. At sa mga mananaliksik, ang pag-aaral na ito ay makapagbibigay ng mahalagang datos at impormasyon sa mga mananaliksik na nais paunlarin ang larangan ng pag-aaral tungkol sa teknolohiya, kabataan at moralidad. Maaari itong maging basihan sa pagsusuri ng iba pang aspeto ng mobile gaming at ng epekto sa lipunan. At ang panghuli ay sa mga kasunod na mananaliksik. Magsisilbi itong sanggunian at inspirasyon para sa mga susunod na mananaliksik upang higit pang palawakin ang pag-aaral sa iba't ibang dimensyon ng mobile gaming, gratification at moral development, at maaari din silang bumuo ng mga intervention at solusyon batay sa mga datos at konklusyon ng pananaliksik na ito. Sa pangatlong tanong naman, anong dahilan bakit itong paksa ang napili? Napili ng mananaliksik ang paksang ito dahil sa makabuluhang epekto ng mobile games sa mga kabataan sa kasalukuyang panahon. Nakita ng mananaliksik ang pagtaas ng kaso ng labis na paglalaro at ang posibilidad nitong makaapekto sa moral na pagpapasya at ugaling sosyal ng mga mag-aaral. Ginamit ang gratification theory bilang lente upang masuri kung paano hinahanap ng mga bata ang kasiyahan sa mobile gaming sa gitna ng kanilang formative years. At dito naman po sa ikaapat na tanong, paano mo masisiguro ang balidad at realidad ng datos na iyong makukuha? Ang talatanungan ay dumaan sa ebalwasyon at inaprubahan ng guro ng thesis. Gumamit ng validated na Likert scale para sa consistent measurement. Stratified sampling ang ginamit upang matiyak na kinatawan ang bawat subgroup sa populasyon. Ang datos ay sariwa at aktwal na kinalap mula Febrero hanggang Marso 2025. Dumako naman po tayo sa panglimang katanungan na inilaan sa akin o ibinigay sa akin. Paano mo pipiliin ang iyong mga respondente? Bakit sila ang pipiliin at ano ang pamantayan ng iyong pagpili sa mga respondente? Pinili ang 65 mag-aaral sa ikapitong baitang ng Renato Edanyo Vicencio National High School gamit ang stratified sampling. Sila ang target ng pananaliksik dahil nasa edad ng critical na paghubog ng moralidad. Sa pamantayan naman ay dapat aktibo sa paaralan sa taong panuruan 2025 hanggang 2026. Dapat nasa 8 gulang para makapagbigay ng may kabatirang sagot, may karanasan o interes sa mobile game. Dito naman sa pang-anim na katanungan, anong naging batayan mo upang buuin ang iyong talatanungan? Ang talatanungan ay binuo batay sa 4 na pangunahing salik ng uses gratification theory na ginamit ng mananaliksik. At una nga dito ang cognitive gratification, affective gratification, social gratification at escapist gratification at mga kaugnay na pag-aaral at literatura, banyaga man o lokal. Ang mga layunin ng pananaliksik na nakatuon sa moralidad at pagkahumaling sa mobile gaming. Dito naman sa ikapitong katanungan, paano ka pumili ng literatura at pag-aaral? Ginamit ng pananaliksik ang silid-aklatan at online database, lokal at dayuhan. Pinili ang mga literatura na tumatalakay sa uses gratification theory, nakatuon sa mobile gaming behavior, may kaugnayan sa moral development o ethical decision making, na publish
sa mga peer-reviewed journals o tinuturing na akademikong sanggunian. At dito naman po sa panghuli o pangwalong bilang na katanungan, ipaliwanag mo kung paano mo bibigyang interpretasyon ang mga datos. Dito po, gumamit ng porsyento para sa demograpikong datos. Ginamit ang weighted mean upang sukatin ang antas ng pagsang-ayon ng mga respondente sa bawat pahayag. Ang bawat score ay interpret batay sa Likert scale na 3/26 hanggang 4/0. May ibig sabihin na lubos na sumasang-ayon. Sa pangalawa ay may bilang na 2/51 hanggang 3/25 na may ibig sabihin na sumasang-ayon at 1/75 hanggang 2/50 na may ibig sabihin di sumasang-ayon. Dito naman sa bilang 1 hanggang 1/74 na may kahulugang lubos na di sumasang-ayon, ginamit ang mga resulta upang suriin kung aling gratification factors ang may pinakamataas na ugnayan sa moralidad gamit ang suri, sipat, lapat na balangkas. At yun lang po at maraming salamat po ulit.